of this world. Ayan. So Matthew chapter 22 verse 15 hanggang 22 sabi dito, Then went the Pharisees and took counsel how they might entangle him in his talk, and they sent out to him their disciples with Herodian, saying, Master, we know that thou art true and teachest the way of God in truth. Neither carest thou for any man, for thou regardest not the person of men. Tell us therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute to Caesar or not? But Jesus perceived their wickedness and said, Why tempt ye me, ye hypocrites? Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? They said unto him, Caesar's. Then saith unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. When they had heard these words, they marveled and left him and went their way. So yun po, let's pray. Lord, naway tulungan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito na maintindihan po yung part 2 po na mensahe na ito tungkol po sa inyo at sa mga itinalaga niyo pong namumulot dito sa mundo. Naway, Panginoon, kahit hindi ito salvation message, magindaan po ito sa mga taong hindi pa alam kung saan sila pupunta pagkatapos ng buhay na ito, ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na si Kristo Jesus ang aming Panginoon. Lord, paspasan niyo po ako, patnubayan niyo po ako na hindi ko po gamitin ang aking sariling talino. Ngunit lagi, Panginoon, kami ay umasa sa inyo. Thank you, Lord, and we pray all this in Jesus' name. Amen. Upo po tayo lahat. Okay? So, dito po tayo. Salamat po sa mga pumunta, pero ang kinakalungkot ko lang po is yung mga hindi pumunta na talaga nagsasabing mananampalataya. Pag hindi pa mananampalataya, okay lang naman siguro sa akin dahil hindi pumunta kasi magugulo. Pero kung gusto nyo makilala yung Diyos, I hope and pray na tayo ay makinig, okay? And kasi sa church po namin, ang worship service po namin talaga, alam ko, ilang buwan na po kayo nandito. Ito, kayo sabihin natin, guys. Ilan taon na si Sariu, si Sir Pogi? 12, ito, 10. Okay? Tayo magdadamit ng ganito Kasi kami pupunta dito po para sa Panginoon, hindi po para sa kung ano-ano man. So, nandito tayo sa part 2, yung third point po ng ating part nitong God and the rulers of this world ay to obey the government is to obey God. Ang pagsunod po sa gobyerno o sa mga itinalaga sa mga gobyerno ay yung pagsunod din sa ating Panginoon. At sinabi nga dito, and he saith unto them, when whose is this image and superscription? Kasi tinatanong siya kung kanino ibibigay. Kailangan ba magbigay ng buwis sa mga Romano? Kasi wala yun sa utos nila Moises Pero nakalimutan po nila, nung panahon po ni Moises, na si Moises po ang nag-aasikaso po sa mga Israelita. Hindi po si Moises yung presidente o yung hari po ng mga Israelita. Ang namumuno po sa mga Israelita ay ang Diyos po mismo. Sila po si God po mismo, ang ating Panginoon, ang mismo namumuno sa kanila. Wala silang hari. Direkta po iyan. Kaya po gano'n na lang po yung tanong ng mga ito kasi mga pilosopo po ito. Pero alam po nila na yung utos po ng Diyos na kailangan nilang sumunod kung sino yung nakakataas sa kanila. Kasi nung panahon po ni Moises, at alam nyo, nagbasa tayo ng Bible nun, sinasamahan nyo pa ako sa Bible reading, na kailangan pong sundin si Moises kasi siya yung nakakataas sa kanila. At may itinalaga pa ang mga prinsipe si Moises o mga elders para po doon magsangguni kung kailangan dahil nasusobra na po ng responsibilidad si Moises. Ngayon, ang mga Israelita sobrang inggitero. Gusto nilang magkahari. Di ba parang ang sobra nilang bangmang, sobrang bobo po nila. Pasensya na po, yun talaga yung tamang word. Okay? Meron na silang namumuno sa kanila yung Diyos mismo na automatically yung kapangyarihan niya ay talagang automatically ibibigay sa kanila kapag kailangan nila ng protection. Tanggalin mo yung sa bibig mo. Kailangan lang ay talagang sila ay nananampalataya sa ating Panginoon. Yun lang po. Okay? Yun lang po ang kailangan nila. Makikita po natin yan, dun pa lang po kay Moises, kay Joshua, dun sa mga hukom, sa judges. Pag sila ay nananampalataya sa Diyos, walang imposible, ang daming himala na nangyayari.
Mga imposible na hindi nila matatalo yung kalaban na talagang pinapatay sila, konting-konti sila, pero pag nananampalataya sila sa Diyos na nangyayari, natatalo yung mga kalaban nila. Sila mangungulit ulit, etc., etc. Pero huli, naghingi sila ng tao na mamumuno imbis sa Diyos. So sobrang kabubuhan nila, sobrang inggit nila, hindi nila alam kung ano yung blessing na meron na sila. At ganoon na rin sana tayo ay hindi tayo mapunta sa bagay na yun. Okay? Kung gusto nyo mapakapunta ulit, na kayo ay talagang makakilala sa Diyos, o alam nyo na kayo ay siguradong pupunta sa langit, kilalanin nyo si Yeso Cristo bilang inyong Panginoon. Kasi yun po yung sinabi niya eh. In other words, sa words po dito sa mundo, kung gusto nyo po na kayo ay pumunta na sa langit, at sigurado kayo pupunta sa langit, kilalanin niya na si Kristo po ang inyong Panginoon. At magpapakalipin kayo kay Kristo Jesus na siya ang inyong Panginoon at kayo ay alipin. Ibig sabihin nun pati yung ating pananamit, pag-uugali araw-araw ay para sa Diyos. Naintindihan? Hindi yung kung ano-ano. Hindi natin kailangan ng gumawa ng kung ano-ano. Kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi mahal na natin yung ating Panginoon. At alam po ng mga Hudyo po na ito, yung mga Pariseo po na ito, yung mga alipores na Pariseo na ito, ang ginagawa nila kay Kristo. Alam nila kung ano ibig sabihin bakit sila nagbabayad ng buwis sa mga Romano. Kasi yung Romano po yung pinaka namumuno sa kanila sa panahon po na ito. Pero namimiloso po sila kay Yeso Cristo. Gusto nila bitagin si Kristo. Pag nakita niyo po yung maalala niyo po yung mga points po natin dito. Una, ang gaganda po ng sinasabi nila kay Kristo, binabola-bola pa nila eh. Mana sila sa kanilang tatay na sinungaling. Sino yun? Yung demonyo. Tinatrap siya ng mga kalaban. Sinisilo siya, binibitag siya ng kalaban niya. At nagpapagamit sila sa demonyo para mabitag si Jesus. Pero si Jesus ay napaka-maalam. At ito po tayo po ay pwedeng maging maalam na maalam din. Yung mga kailangan nating malaman, hindi katulad ng Diyos. Siyempre, mas marami siyang kaalaman dahil siya yung may-ari ng lahat eh. Siya ang gumawa ng lahat-lahat. Pero yung mga kailangan nating malaman habang tayo nabubuhay dito sa mundo na saan? Nasa ating Biblia. Okay? Tayo po, medyo sensitibo tayo sa version sa King James ko po kayo pinapabasa kasi ito po ang pinakamalapit na translation simula po ng translate ito sa mga Hudyo, sa salita ng mga Hudyo at sa salita po ng mga Griego. Kaya ganoon na lang po ang kulit ko po sa inyo. Hindi niyo nga kayo nagtatanong, alam niyo po, parang hingla na pa nga dun sa listahan kung ano na ang inyong babasahin yun, wala man lang nag-approach siya. Pastor, ano yung babasahin na natin ngayon? Sa Bible. Siya may terrific knowledge, pero tayo hindi natin siya kinikilala. Pag mahal na mahal niyo yung tao, kinikilala niyo ang isang tao. Kasi gusto niyong gawin yung mga bagay na gusto niyang ginagawa. O mga hilig niya, gusto niyong malaman. Para ma-impress natin yung Diyos. Kaya tayo nag-worship, gusto natin ma-impress yung Diyos kasi gusto natin siyang pasayahin. And ito is to obey the government. Ngayon, balik tayo dito. Yun nga, alam na nga nila. They say unto him, Caesar, sabi, sino ba yung nakasulat dyan? Kaninong imahe yung nakatatak dyan? Yung kay Caesar po, sabi gano'n. Sinabi nila. At sinabi niya sa mga Pariseo, tsaka sa mga alipores nito, pati mga Herodians, sabi niya gano'n, render therefore, hindi nyo ata po nakikita, no? Hindi po ata ninyo nakikita, ito-duplicate ko po. Sabi dito sa verse 21, render therefore unto Caesars the things which are Caesars. Ibigay nyo. Ibig sabihin nito, Caesarian government kasi Caesarian empire po sila sa mga panahon nito. Kung ano po yung kay Caesar, o sa gobyerno ni Caesar, ay ibigay nyo kay Caesar. So, ibig sabihin, sinagot niya yung tanong ng mga Pariseo, mga alipores ng Pariseo, at yung mga Herodians. Naintindihan? Mga alipores ng gobyerno, sinagot niya. So, tama yung sinabi ng ating Panginoon. At sinabi ganoon, and para sa Diyos, ibigay niyo yung para sa Diyos. Kasi may utos pa rin yung Diyos sa mga Israelita, sa mga Hudyo,
sa mga Samaritano. Kasi pag sinabi mo Israelita, sila yung Hudyo tsaka mga Samaritano. Yung Hudyo, ito yung tribo ni Benjamin tsaka ni Judah. Yung iba, yung 10, ito yung mga Samaritano. Nagkahiwalay kasi sila ng kaharian. Naintindihan? Hindi sana nakatulala lamang tayo dito. At ganun nga, sabi ganun, yung para sa Diyos, sino, ano yung mga to? Ito po yung mga tithes and offering. Magbigay kayo ng mga ikapu ninyo tsaka mga offerings nyo para sa Panginoon. Sa mga piyesta na sinabi ng Panginoon, magbigay kayo. Yun po ang sinasabi ng Panginoon dito. At kasama dito, pag tayo nagbibigay ng buwis sa gobyerno, magbibigay din tayo para sa simbahan. Ulit, kung gusto nyo i-challenge po kung magkano ng simbahan na andrito po lahat. Maliit lang po. Sa 1,000 lang po mahigit. At ito po ay para sa simbahan. At ang una natin bibili na hindi po yung loan na sana. Ang bibilihin po natin dito ay yung para sa ating breaking of bread. Pagkumunyon nga, kasi natatawag ng mga Katoliko. Okay? Yung celebration of the Last Supper. Okay? Yun po ang ating bibilihin muna. Para meron tayong sineselebrate po every month na para ganun, para maalala nyo ang ginawa ni Kristo para sa atin. So tayo ba? Diba? Nakikinig ba tayo sa gobyerno? At nakikinig ba tayo sa Diyos? Kasi ang point number 3 is to obey the government, is to obey God. Bakit? When they heard this, patuloy lang tayo, nung narinig ito ng mga alipores, ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, at mga Herodians, sila po ay, ang ibig sabihin ng they marvel, sila po ay namangha. Kasi hindi nila, kadalasan po pag ang mga tao ay nabigyan ng pagpupuri, nabigyan ng mga magagandang salita, tumataas yung emosyon, sobrang saya. At pag sila ay tinanong ng bigla ng ganito, magkakamali sila ng sagot. Pero ito si Yesu Kristo, alam ang kanyang sasagutin. Sana tayo din ay ganon. Ulit, paulit-ulit po ako simula pa po noong January, magbasa tayo ng ating Bible para hindi tayo maloko. Okay? Mamaya may makarinig lang kayo na ibang turo dyan, nakala nyo tama na pero hindi nyo babasahin yung Bible. Nag-Sunday school po tayo mga adults ilang beses how to study the Bible. Ewan ko kung pumasok po iyon sa tenga ninyo, ninamnam nyo at inintindi nyo at ginagawa ninyong gabay. O pumasok iyon sa tenga nyo at lumabas sa kabila. Pag ganun po, ulitin natin ulit. Kasi sayang lang. Kasi lolokohin lang kayo ng tao. Huwag na huwag po tayong papayag na matalino tayo sa mga bagay sa mundo. Ang galing-galing natin ng skills para sa mundo. Pero yung skills natin para sa Diyos, ang kaalaman natin para sa Diyos ay napakababa. Mas importante pa ba yung mga bagay dito sa mundo kaysa para sa Diyos? Katulad na napag-aralan natin ulit nung Wednesday. Sabi, what profits a man to gain the whole world when he loses his own soul? Sige na, sa inyo na yung buong mundo. Pero pupunta kayo ng impyerno. Mababayaran niyo ba ang tubos ng inyong kaluluwa? Hindi. Kahit magpapako kayo sa krus dyan, ilang beses kayo magpasima dyan, magpataga, magpahampas sa may mga taga-taga dyan, pero hindi kayo nanampalataya sa Diyos, pupunta kayo ng impyerno. Walang mangyayari sa inyo. Impyerno pa rin. Pero yung tunay na nagmamahal sa Diyos, babasahin po yung Biblia. At hindi tayo maluloko. Ang daming mga turo dyan. Ito, ultimo, sinasabi nila, baptist. Hindi daw kailangan na binyag. Sa atin, alam natin yung binyag, hindi ito nakakaligtas ng kaluluwa. Ito yung pagsunod sa Panginoon. Hindi na raw kailangan ng mga ganito, ganyan. Hindi daw kailangan tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Pag tinanggap mo raw, hindi ka talaga ligtas. May mga kakaibang turo po. Hindi po porque sinabi baptist ay tama po yan. Tayo po, sinasabi nating baptist tayo because we are Christians. At nakadepende, ano yung letter B? Biblical authority. Alam natin yung Bible. Bumabalik tayo sa number 2 eh. Ang sinabi sa number 2, ang sabi po sa number 2 point po natin last week ay ito terrific knowledge.
Kahit kahit ako hindi ko makakabisado po yung Bible, pero meron pa tayong magandang kaalaman tungkol sa Diyos. At may kaalaman ba tayo, ina-apply po ba natin ito sa ating buhay? Hindi po ba? Kaya po, ang kukulit ko po sa inyo kahit sa damit, sana magdamit kayo ng maayos. Kasi pag mahal nyo yung Diyos, nagdadamit tayo ng maayos para sa Diyos. Yung pang araw-araw natin kilos, ayaw natin mamantsahan yung pangalan ng Panginoon. Kaya po tayo ay gumagawa ng tama para sa Diyos. Kasi una sa lahat, mahal na mahal natin siya. Ayaw natin na mabigyan ng bahid ng dungis yung pangalan ng Diyos. Doon syempre yung Diyos, mapaglalaban niya yung kanyang sarili. Pero tayo na Kristiyano, sabihin nila, ganyan ba ang Kristiyano? Kaya nga tayo din dapat sumusunod sa mga leaders natin. Okay? Tayo ay dapat sumusunod sa leaders natin. Sabi nga dito, we have 5 points for now, pero naka 15 minutes tayo. Romans chapter 13, verse 1 to 5, sabi, let every soul be subject unto higher powers. Anong sinabi dito? Lahat po ng kaluluwa. Hindi lang po mga Kristiyano. Hindi lang po hindi mga Kristiyano. Lahat po ng kaluluwa ay magpababa. Sumunod sa mas mataas na mga kapangyarihan. For there is no power but of God. Dahil wala namang kapangyarihan na galing sa mga ito, kundi galing sa Diyos. So, ibig sabihin, galing sa Diyos po yung mga kapangyarihan ng ating presidente. Ang Diyos po ang nagbigay sa kanila niyan. The powers that are ordained of God. Ibig sabihin, ibinigay po ng Diyos ito sa kanila. Kahit po yung pinuno po natin ang pinakamasama ngayon, binigay pa rin ng Diyos ang kapangyarihan sa kanila. Bakit? Siguro ang dami Kristiyano nga sa atin, pero mga pasaway. Tawa-tawa tayo. Pero marami sa atin ng pasaway. At magre-reklamo tayo, pero hindi natin nakikita ang ating sarili. Grabe naman yung presidente natin. Grabe naman. Grabe naman yung mayor natin. Grabe naman yung barangay kapitan natin. Pero nakikita ba natin ang sarili natin? Kasi ito yung problema po ng tao, mayayabang tayo. Pero pagdating sa ating sariling mali, hindi tayo nagbibigay na accountability. Ibig sabihin na accountability, hindi natin panindigan na tayo ay mali. Hindi natin masabi, pasensya na po, mali po ako. Mayabang tayo na gusto natin ipaglaban natin kahit mali na po tayo. Ganun po kayabang yung tao. Pero pag ikaw ay Kristiyano, matatanggal mo po yan. Bakit? Dahil lamang sa kapangyarihan ng ating Diyos. Wala tayong magiging excuse dyan. Kahit kailan. Kaya tayo ay susunod sa ating mga pinuno. At mamaya hanggang saan yung limit sa pagsunod sa pinuno, matatalakay din po natin yan. Sabi, it is ordained of God. Dahil whosoever, point number 1, kinuha ko na po lahat dito dahil letter R lahat. Resist. Kung sino man ang magre-resist, ano resist? Magsasaway. Yung ayaw sumunod po dito sa mga kapangyarihan nito, ay ayaw din sumunod sa utos ng Diyos. Ganun po yun. Kaya pag kayo ay may nasa school ka, ano sinasabi ng teacher natin sa atin lagi? Makinig. Nung bata ako, Andrew, makinig. Huwag magdaldal. Kaya pag kami, kung pinalo kami ng teacher namin, kasalanan namin. Hindi sa pinag-iinitan namin, kapag inaalala ko lahat-lahat, simula po ako ay nursery, 3 taon, hanggang po ako ay na-graduate ng college, pag ako ay binulyawan o pinagsabihan ng aking teacher o professor, kasi kasalanan ko eh. At kailangan ko sumunod sa aking professor o kaya sa aking guro. Ganon din ba kayo? O kaya mas magaling pa kayo sa professor ninyo? Kasi ganito ganyan eh. Makinig kayo. Paggalang din yun sa nagsasalita sa harap, makinig tayo. Hindi kung ano-anong kalikutan natin. Kaya kung kayo nakurot mga bata, napalo, ay pinagbabawal na yan. Kaya lumalaki yung mga sungay ninyo. Kasi kapag kayo naman napalo sa tamang paraan, karapat-dapat lang yun, magkakadisiplina kayo. Kaya nga Jacob, pero ang mga teacher mo, syempre takot. Dahil makikita na iba, pwede sila i-report eh. Pero biblical wise, sabing ganun, paluin mo.
Hindi naman dahil sa galit, kundi dahil gusto mong matuto yung tao. Paluin mo. Pagsabihan mo. Parusahan mo. Kahit tayo matatanda, may palo tayo, pero hindi na yung palo na katulad nun. Pero pag meron kayong grupo, sumali-sali kayo sa mga Eagles na yan, sigurado may palo kayo. May disciplinary action kayo, may DA kayo. Kahit may mga edad na kayo, pag hindi kayo sumunod sa rules and regulations na yan. Ito, resistance that tayo din ay sumasaway o ayaw natin sundin ng Diyos. And they resist shall receive themselves damnation. Sabi ko, sino man ang nagre-rebelde ay makatikim ng kaparusahan. So, ganun tayo. Tingnan niyo po tayo mga Pilipino kasi pasaway tayo kasi hindi masyado napapatupad yung batas sa atin. Pag dito sa labas yung traffic rules po natin dito, makukulit tayo. Kahit ako, siguro po pumunta ako na SBMA, pag wala akong helmet dyan sa daanan na yan, kahit sabihin mong dyan lang yung bahay namin, kasi may mga housing dyan, biniktikat eh. Pag nahuli ako ng base police, yari yung lisensya ko. May ticket ako kagad. Sabihin natin hindi makukuha yung lisensya ko, pero may ticket ako. At pupunta kagad yun sa LTO. Tubos yun. Imbis na magiging 5 years o 10 years yung aking lisensya, iiksi. Bakit? Kasi napaka-stricto po doon sa SBMA. At hindi tayo makakareklamo. Bakit? Kasi consistent po yung rules doon. Kaya yun din po, kinukulit ko sana dito ngayon. Ako po yung may mali. Salamat po sa Diyos na nandito. Kaya ako, okay lang na kukunti kayo ngayon. Pero yung mga dahilan na kakaiba na hindi karapat dapat sa Panginoon, doon ako nalulungkot. Okay? Doon ako nalulungkot. Pero salamat sa Diyos, yung talagang tunay na nananampalataya, pupunta dito. Pero may mananampalataya na nagtitisod, pag-pray natin sila. Pagsabihin natin sila. Kasi pag hindi natin inuna yung Diyos talaga, mahirap. May rules tayo. Kung bakit sinasabi ko dapat on time tayo, antayin natin ng konti. Hanggang kanta-kanta, pag ayaw pa rin, sige, diretso na tayo. Kasi pag hindi tayo consistent sa pagpapatupad ng batas, anong maaari? Ay, okay lang yan kasi hindi naman tuto pa rin. Katulad ng sinabi ko sa'yo, pag nahuli kita ako nag-check sa'yo at wala talaga, totoo yung gagawin ko sa'yo. Kasi parang parang kinakaya-kaya mo na lang, kala mo hindi totoo. At ito ay para sa kabutihan. Ganon din sa inyo mga bata. Okay? Ganon yung bawat isa sa atin. Mayroon tayong rules and regulation, lalo na yung gobyerno natin may rules and regulation. Susunod tayo bilang isang Kristiyano. Hindi yung numero una tayo magiging pasaway. Hindi yung numero una, malalaman natin ay, bakit nangupit yan? Eh kasi wala nang pera. Wala kayong pananampalataya sa Diyos, nangupit ka. Diba? Wala kang pananampalataya sa Diyos at uunahin mo yung mga bagay-bagay na pera kaysa sa Diyos. Baka pag tagal-tagal, mas lalong mawala yung mga biyaya na binibigay sa inyo. Yung mga bagay na yan. Ayaw mo mag-helmet kasi naiinitan ka. Tapos sa highway ka pa. Kaya kasi eto medyo naalangan ako talaga pahiram yung motor pero ayoko na magmotor pa uwi. Sabi ko na mangyayari sa motor, may stock lang yan. Kasi ilang beses na po ako doon sa Bangal. Pag umuulan po, yung isang pinakamatinding likuan lang yan. Laging natudulas yung motor ko pero hindi naman ako natutumba kasi mabagal lang yung takbo ko. Kasi minsan may mga jeep talaga, yung mga truck siguro tsaka bus na talaga naghahalo po yung sa tambutso nila labas ng diesel tsaka langis. So pag umuulan, kahit matagal na yung ulan, sabi ko matagal na yung ulan, yung laging prinsipyo ko eh. Pwede na ako magmotor. Pero minsan natutsambahan ko pa rin, ikuan yun. Eh saan yung bagsak doon? Bangin. Hindi naman katulad sa Marilaki nga, ayan, saan ba ako babagsak? Hindi naman bangin yun. Ang ganda ng babagsakan mo sa Marilaki. Yung burnal lang eh. Tsaka damuhan eh. Iba, swak na swak pa doon sa yung burnal eh. Kala mo, yung mga ADV, di ba? Saktong-sakto lang doon, PCX. Pero doon, bangin eh. Delikado. Mga delikadong oras. Eh, iniwan ko dito yung motor ko. Diba? Pasaway tayo. Kahit yung pagtawid lang sa pedestrian lane, ang layo kasi ng pedestrian lane eh. Ayoko tumawid dyan. Tapos, saan tayo? Jaywalking. Pag sinabing jaywalking, grabe naman stricto. Isa pa.
Sigurado marami nagre-reklamo sa atin dito. Pinapatupad po dyan sa Santa Cruz Market na bawal mag-parking dito. Tapos tayo dito sabihin natin, grabe naman yan si Pineda, etc. etc. Dati na namin ugali ito. Noon pa man po, ito po ay national road. At bawal po ang double parking. Bawal talaga po ang parking sa national road. Kahit po doon sa shoulder. Makikita niyo pag binasa niyo po yung batas, bawal po talaga yan. Nagkataon po yung palengke natin doon eh. Pero yung barangay po ng Santa Rosa, hindi po nakapag-provide pa ng parking area. Yun lang po. Kasi hindi naman nila na-foresee yun noon dati. Dahil dati maliit na komunidad lang po talaga dito sa Lubao. Hindi naman ganun kaunlad dati dyan eh. Okay? Hindi, dati ito yung public market. Sa kabila, pagmamayari ni Apong Kando namin, kapatid ni Apong Milya, yung kabila, kay Apong Kando din. Yung dulo doon, kay Tita Kati ko yun eh. Kung saan nagbibenta, sino ba yung tsahin mo doon? Yung gulayan. Yung mga pwesto doon, tsahin ko may-ari doon hanggang isang hilera yung hanggang. May nabili, na-ibenta nila sa kung kani-kanino. Si Tita Kati na-retain niya yung lupa niya doon. Yung sa kabila, na-ibenta ni, naging parking area yata yun eh. Dati doon kami lagi, bodegahan yun eh. Ganun po dati yung Santa Cruz Public Market. Napakaliit lang. Isang diretsyon na lang ganun. At dati private din yun eh. May benta lang sa public. Salamat sa Diyos. May public yun. Pero tayo magre-reklamo tayo. Grabe naman, ang hirap-hirap ng mga park. Pinapahirapan kami ni Pineda. Pero dito nakikita nyo ba, kapag yung mga commuters naman galing sa ibang lugar papuntang Maynila, inis na inis naman sa mga nagpapark. Ano ba yung mga otoridad dito hindi marunong magpatupad ng batas? 4 lanes pero nagagamit 2 lanes. Kahit ako po nandiyan, sabi, dapat yung slower or smaller vehicles na sa kanan. Lalo na pag naka-sidecar ako, hindi ako makababad sa kanan, ang bagal ko mag-drive sa sidecar, 60 pinakamabilis. Kasi mahirap kontrolin minsan yung sidecar pag mabigat eh. Hindi ako makababad sa kanan, kailangan ko pumunta dito sa inner lane ulit. Siyempre mababagalan sa akin yung mga sasakyan na tumatakbo na 80. Pitpitin ako. Yung sabi ko, pasensya na po kasi meron po man nakapark doon. Ang ganda ng kalsada, ganda ng highway, parking area. So yun po. Marami tayong reklamo pero sinabi dito, tayo po ay dapat sumunod sa batas. Kayo ba yung unang-unang nagre-reklamo sa batas? Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. John 14. Ang haba niyan, John 14:15, John 14 and 20 plus. Yung tunay na nagmamahal sa akin, sabi ng Panginoon, ay siya yung nagtatago o sumusunod sa aking mga utos. Ngayon, utos niya ito. Sundin natin yung namumuno. Sundin natin yung batas. Okay? Huwag tayo magiging rebelde. Alam niyo, ibig sabihin ng rebelde din? Yung nakikibaka dyan, mga bata, mga anak, pag kayo ay pumunta ng college, lalo na pag pumunta kayo sa ibang lugar, huwag kayo sumama-sama sa mga akbayan na yan, pupunta sa mga rally-rally. Ito po yan, ayaw ng Diyos yan. Ayaw niya nakikirally tayo. Pag kayo ay may nasa kumpanya, huwag kayo sasama sa union na makikirally laban sa inyong mga bossing. Ayaw ng Diyos yan. Andito na yan. Huwag kayong mag-resist. Hindi kayo mababa yung sahod. Do your best for God. Okay? May tamang puntahan po lahat ng mga bagay, pero yung mag-picket-picket kayo dyan, mag-welga-welga kayo dyan, maling-mali po. Iyon. Ayaw po ng Diyos. Naintindihan? Amen? Gawin natin yung para sa Diyos. Mahirap-hirap ito para sa atin. Medyo biglaan ito, pero ito po yung ibig sabihin nito. At sinabi rin po dito, they shall resist and they will receive themselves damnation. Hindi lang batas ng gobyerno mismo yung magpapalo sa atin, pero yung Diyos, makakatikim din tayo ng parusa sa Diyos. Huwag na natin antayin yan. Gusto nyo ba antayin? Masakit magparusa yung Diyos. Minsan may namamatay pa sa inyo. Minsan ikaw mismo, ay okay lang na ikaw yung magkasakit o ano-ano. Pero minsan pag may kinuha sa inyo, mas masakit yun. Huwag nyo antayin. Huwag natin gayahin si David. Ilan yung namatay sa mga anak ni David sa kakulitan niya? 1, 2.
Dalawa. Isa pa niyang anak ni-rape. Ng sarili niyang ring anak. Yung kaharian niya, kinuha. Ganon kasakit mamalo yung ating Diyos. Kaya huwag tayong maging pasaway. Sino gusto maging pasaway dito? Wala. Amen. Sino gusto maging masunurin sa Diyos dito? Sino? Wala. Amen. So maging masunurin tayo sa gobyerno. Mamay, isasabihin natin ay limits. Will thou then not be afraid of power? Sabi, for rulers are not terror to good works but to evil. Tandito. Ano ba yung, para saan ba yung rulers? Una, resist. Never resist yung rulers. Para saan yung rulers? Yung mga tagapamahala. Sila po ay hindi po nasa atin para po tayo ay pahirapan. Tingnan niyo po isang example po pag pumunta ka kay Daniel, sa libro ni Daniel. Si Daniel po, si Shadrach, Meshach at Abednego, sila po ay tinakip ni Nebuchadnezzar. Pero po sila ay sumusunod na kay Nebuchadnezzar. May mga bagay silang hindi sinusunod. Ito yung salita ng Diyos. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero dahil sila ay masunurin po kay Nebuchadnezzar, sila po ay napoproteksyonan ni Nebuchadnezzar. Okay? May limits din sila sa pagsunod. And are not terror to good works. Pag meron kang magandang ginagawa, protection pa natin itong gobyerno po natin. Maraming beses na po yan. Minsan ako po ay nakukulitan din sa aming kapitbahay. Talagang kailangan ko ipasok yung aking motor. Pero may nakaharang na kotse sa labas ng gate. Anong ginawa ko? Nakiusap ako dahil di ko makita yung may-ari. Naglagay po ako ng note doon. Nagsulat ako, masuyo po, wag po mag-park dito, hindi po makalabas yung aking motor. Ako po si Andrew Manansa, 22B Graham Street, nandiyan. Dinikit ko sa windshield nila. Hindi bastusan. Hindi ko ako kumuha ng ano ba yung brake fluid at pinagwiwisik-wisik dun sa mga kotse nila para masira yung pintura. Kinausap na maigi. Pag ayaw, saka na ako dadalhin sa barangay. Pag ayaw pa rin, dalhin sa LTO, sa pulis. Ganun po yun. Pag ayaw po nila, itong mga bagay ng rules ng gobyerno ay para sa atin din. Kasi dapat tayo maging masunurin. At hindi dapat maging mainitin yung ulo natin. Pag tayo po ay naargabyado, madalas ko po, mag-example si Mang Jaime, sinasabi ko, dalhin niyo po sa barangay. Sinasabi ko madalas kasi may nakwento sila Mang Jaime, dalhin niyo po sa barangay pag ganyan. Pag may problema kayo. Mahirap yung pinagchichismisan pa natin yung tao. Kausapin natin pag ayaw makausap, dalhin natin sa barangay. Pagkapwa natin sa Kristiyano, pag-usapan natin magkakasama. Sabihin niyo sa akin, pag-usapan natin nakasama yung taong gano'n. Kasi yun po yung magpo-protection po sa atin eh. Katulad din sa inyong school, mga bata. Iba doon, bawal magsuntukan, bawal may pag-away. Kasi sinasabi ko sa iyo, huwag kang gumante. Sumbungin mo sa teacher mo. Okay lang sa'yo, sumbungero ka. Yun po yung sabi ng Diyos eh. Ang sabi ng Diyos, hindi ako gaganti. Gaganti ka pa? Hindi na. Sumbong mo sa teacher. Yun ang pinakatamang gawin. Pag walang action yung teacher, sabihin mo sa magulang mo. Sabihin mo sa amin, pupunta namin yung teacher. Kung ayaw makinig ng teacher, daan natin hanggang pumunta dyan sa sa director. Kapag ayaw, basta mayroon kang pruweba, totoo ang sinasabi mo, mapoproteksyonan tayo ng gobyerno. Ito po ang sinasabi ng Diyos. Hindi nyo dadalhin kahit kailan yung batas sa sarili ninyong kamay. Never ever. Kasi yun po ang utos ng Diyos eh. Alam niyo po yung kwento ng kay Hesus Kristo. Di ba meron sila nahuli isang babae na nangalunya. Nangalunya yung babae nakikiapit. Ngayon sa batas ng mga Hudyo noon, kailangan batuhin ito hanggang mamatay pag nahuli. Pero sinabi kay Kristo, Panginoon, nahuli namin itong babae ito. Nakikiapit, caught in action. Batuhin na namin. Ito na may misinterpret ito ng karamihan na. Ang sabi ni Jesus, kung sino man ang walang kasalanan nyo, batuhin nyo. Sabihin, ay wala na death penalty. Meron pa rin po. Kung walang death penalty, bakit pinatay si Kristo sa krus? Ang problema po doon, ang gobyerno po noon ay hindi na yung gobyerno katulad noon sa Israel. Ang proseso po sa pag-death penalty po doon ay magagaling sa mga Romano.
tinatrap po ulit si Jesus ng mga Pariseo ng mga panahon na yon. Hindi pwede yung mga Pariseo, yung mga Hudyo, yung magbabato doon hanggang mamatay. Hanggat hindi sinabi ng gobyerno ng Romano. At tinatrap nila si Jesus doon. Kaya sinabi ni Jesus yun eh. Sino unang walang kasalanan, sige batuhin niyo. Pero uso pa rin po yung death penalty doon. Kasi pag hindi uso, hindi mamamatay rin si Jesus para sa kasalanan natin. Hindi niya pinigilan yung gobyerno doon. Kaya tingnan niyo sa states, ang Bible Belt, ang Texas, Louisiana, I think, ano pa ba yung mga, ano doon, not Connecticut, basta yung mga yun, Missouri, lahat doon may death penalty. Matinding mga Christian states yun, may death penalty sa kanila. Okay? Pero maayos yung death penalty sa kanila kadalasan. And usually it's biblical. So isipin niyo, pag tama yung pagpapatupad sa batas at tayo mismo, mga Kristiyano, ay tayo sumusunod, tayo ay pinaprotektahan ng batas natin mismo. Tayo. So, will thou then be afraid of the power? Ngayon, matatakot ba kayo sa kapangyarihan? Yung mga nag-ed sa revolution po na yan, mali yun eh. Sobrang mali yun. Ayon sa salita ng Diyos. Hindi sa aking opinion. Ito na salita ng Diyos ng salita nito. Ayon sa salita ng Diyos, mali yun. Ito yung second verse. Ito yung unang verse. Yung sinabi ni Kristo. Sino yung nakasulat dyan? Kaninong mukha yan? Kay Caesar. Di sumunod kaya kay Caesar. Ito yung 14 verse na to. Will thou then be afraid of the power? Matatakot ba kayo sa kapangyarihan? Hindi. Kasi kasama natin, kasangga natin yan. Binigay yan ng Diyos na magkaroon tayo ng kasangga. Yun ang protection natin mismo. Naintindihan, hindi niyo dadalhin sa sarili ninyong kamay yung batas. Hindi kayo magchichismis pag hindi niyo matalo isang tao. Do what which is good, and thou shalt have praise of the same. Gawin niyo yung tama, at kayo magkakaroon ng pagpupuri ng parehas. Bakit? Dahil si Jesus, for He, sabi ganun, for He, palitan natin, is the minister of God to thee for God. Ay, hindi, wala. Ito yung sabi, siya yung taga-ruler, siya ang ministro ng Panginoon para sa mga mabubuti. Tayo hindi tayo mabubuti pero ginawa tayo mabuti sa pamamagitan ng Diyos. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, kung sino man na nasa Panginoon, for any man be in Christ, he is a new creature. Bago na siyang nilala, all things has passed away. Mga lumang bagay tungkol sa iyo ay lipas na. Behold, all things has become new. Gayun pa man, lahat ng mga lumang bagay na yan ay ginawa ng bago ng Panginoon. Bakit? Kasi nakabihis po tayo ng kabaitan ng Panginoon. Yung kabaitan ni Jesus na wala siyang kasalanan dito sa mundo ay nakabihis na sa atin. Kaya pag pumunta tayo sa langit, ay Lord, ang dami ko pa rin sablay kahit ligtas na ako. Pero nung nakikita ng Panginoon yung kaligtasan mo dahil nakabihis yung kabutihan ni Jesus sa iyo. Sabi ganun, itong mga bagay na ito ay ministro. Sila ay mga ministro ng Diyos para sa ating mga, sino yung good dito? Mga tunay na Kristiyano. Para sa atin yan. But, sabi ngunit, kung ikaw ay gumagawa ng masama, ikaw ay ulit ay matakot. Pinaalalahanan naman sa atin. For he beareth the sword in vain. For he beareth not the sword in vain. Dahil hindi niya daladala yung kanyang espada o yung kanyang batas o yung pagpaparusa sa walang kwentang bagay. Pag sinabi niya death penalty ka talaga at pinayagan ito ng Panginoon. Amen? For he is the minister of God, siya ulit ay tagasilbi ng Diyos, a revenger. Ano revenger? Tagapagpagante. So yung gobyerno natin, yung mga namumuno natin dito ay sila mismo ang tagapaghiganti natin. The revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Sa lahat ng gumagawa ng masama, siya po. Kaya pag may nagnakaw sa inyo, huli nyo sa akto, siguro pwede nyo i-citizen arrest, dalhin nyo sa korte, o patawarin nyo, pero pabayaan nyo silang maparusahan ng batas. Kasi hindi matututo na yan. Lalo na pag alam natin makulit na talaga yung tao na yan, pabayaan mo makulong. Wala kang galit, pero kailangan nyo pagdaanan yun eh. Kasi kailangan nyo mapalo eh. Kasi gusto rin ng Diyos na siya ay matuto sa kanyang buhay. Pag hindi yan natuto sa kanyang buhay, paulit-ulit lang yan. Kaya kayo kapag kayo may ginawang masama, kahit nga si Brother Eton,
Sabi ko, pag ikaw nahuli na wala kang, dahil walang plaka yung motor mo, ang ingay-ingay ng motor mo, eh hindi kita sasaluhin dyan, bahala ka mag-isa mo. Kasi ito po yung pinanghahawakan natin, salita ng Diyos. Hindi porke tayo may kapit o may kakilala tayo sa pulis, may kakilala tayo sa traffic police dito, tayo mangungunang gagawa ng kalokohan. Tayo ang mangunguna na gagawa ng tama. Naintindihan? Amen? Nakita niyo na mahal niyo yung Diyos. So, una, resist. Second, sila po ang rules, yung rulers, and the revenger. So, sila po ang maghahiganti sa atin. Dito ulit, the last verse, no? Submit yourself to every ordinance of man. Ito, pangatlo na to. Dapat tayo ay sumunod sa bawat batas ng tao. Para kanino? Para sa ating Panginoon. 2 Peter chapter 2, verse 13 hanggang 20. Whether it be to the king, para ba ito sa hari, bilang kanya siya ay pinakamataas, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do it. Ulit, revenger po ulit siya. Pag siya po ay gumagawa ng masama, paparusahan po ng Diyos. Pag siya ay gumagawa ng mabuti, bibigyan siya ng pabuya. Bibigyan siya ng, uy, ang bait naman ito. Naintindihan? Kaya nga tayo nagtsatsaga na makipag-usap sa mga nakakataas. Kasi hindi naman dahil tayo pasipsip, kundi gusto natin ibigay yung salita ng Diyos. Sa katotohanan lang nga, kapag pumunta ibang mga simbahan, sabihin nila born again sila, Kristiyano sila. Pag pumunta sila sa opisina ng mayor, unang isipin nila, hihingi tayo. Pero pag tayo pupunta doon, hindi po, kami po ay humihingi ng audience para lang po magbigay ng Bible study ng libre. Gastos po ng church po namin itong gasolina na ito. Gastos po ng tagapaghatid ng salita yung papunta po dito. Wala kami hinihingi. Hindi rin tayo humihingi ng koneksyon sa kanila. Ang gusto lang po natin ipamahagi po yung salita ng ating Panginoon. Yun lang po yun. Wala nang iba. Naintindihan? Kaya nyo ba may pag-usap sa matataas? Baka kaya lang natin may pag-usap sa tao mas mababa sa atin kasi sila lang kaya natin bigyan ng mga salita ng Diyos, pero yung mga tao medyo matataas sa atin, natatakot tayo. Ganon din po ako nung umpisa, takot din ako. Pero sa biyaya ng Diyos, wala ba yung Diyos sa atin? Nasa atin ang Diyos. Sa bawat isang tunay na nananampalataya na sa atin ng Diyos, kaya tayo ay sumunod sa batas ng Diyos, tayo ay gumawa ayon sa batas ng tao. For so is the will of God that with well-doing we may put silence of ignorance of foolish men. Ito yung kagustuhan ng Diyos, ibig sabihin ng tao dito sa Tagalog to, mapapatahimik natin yung kamangmangan ng mga, ano yung foolish, tangang tao. Kasi nagmamatalino naman yung maraming tao dyan eh. Pero pag nadala na po natin yan sa korte, nadala na natin yan sa tamang kinauukulan, matatahimik na po yan. Sabi sa inyo, huwag niyong gawin yan, ang kulit niyo eh. Diba? Minsan may nagrarambulan dyan ng mga bata, ang gugulo. May report natin sa pulis. Pag nalaman na yan, naalala niyo po ulit nung pandemic, ayaw po akong padaanin dyan. Pero salamat sa Diyos, mayroong ibang mga tanod na alam po yung batas. Alam po yung perishable goods, alam po yung mga essential workers. Essential worker tayo eh. Aside sa tayo ay pastor, o tayo na sa simbahan, tayo po ay nagde-deliver ng pagkain. Sa totoo lang, hindi naman natin kailangan ng business permit noon sa farming. Pero kumuha tayo ng retailer business permit. Retailer na tayo, nagre-retail ng gulay ng parang moving tricycle, moving store, para lamang tayo makalabas. Kaya kapag pinara-para po ako dyan, talaga nakikipag-usap ako. Ito, meron po akong lise. Meron po ako dito mga kasulatan. Umaabot nga ako ng Olonga po hanggang Subic nun dahil may tama tayong kasulatan. May DTA tayo, may BIR pa tayo. At pinapadaan po tayo ng ating kapulisan noon. Kahit sabihin natin na ganito ganyan, may kakilala sa ibang ganun, pinapadaan tayo kasi sumusunod tayo sa batas. Naintindihan? Nagiging protection pa natin yun. Okay? At sanabi nga rin dito, restraint. Sabi dito, skip na natin yan.
But as servants, sabi dito, as free, not using your liberty for cloak of maliciousness. Ibig sabihin, hindi porke kayo ay may kapit, gagawitin nyo sa mali. But as servants of God, honor all men. Lahat ng tao, bibigyan natin ng galang. Love the brother, fear God, honor the king. Medyo malayo. Restraint. Okay? Ito, nasasabi ko po ito sa inyo lagi. Servants, be subject to your master with all fear. Sabihin natin na wala po tayo ngayong alipin. Pero pag kayo ay namasukan sa isang, nangamuhan sa isang tao, kayo po ay magiging tagasunod. Ng buong galang. Hindi yung takot to na takot. Magbigay tayo ng takot ng galang. Not only, sabi, not only to good and gentle, hindi lamang sa mababait at mahinahon, but also to the froward, mayayabang, nakakainis na amo. Ano sabi dito? Makinig tayo. Huwag niyong pa-iralin yung inyong pride. Kaya sinasabi ko sa inyo, nung hindi pa ako ligtas, natutunan ko na to. Paano pa kaya pagligtas na ako? Papangunahin ko yung pride ko? Never. Kasi nakasulat dito sa salita ng Diyos eh. Hindi ko na lang basta-basta iiwanan yung trabaho ko. Magpapaalam ako ng maayos. Bastos yun. Pag-aralan natin ito na maigi. Kailangan nyo ng kailangan nyo, nakapasok kayo doon. Pag hindi nyo na kailangan, nagkaroon kayo, nasaktan lang kayo ng konti. Ano ba yan? Wala ba kayong mga buto? Konting bagay lang, pikon na kayo. Kristiyano, baka talaga kayo? Konting bagay lang, umiinit na ulo nyo. Hindi ganun. Amen? Intindihin natin ito. Masakit lunukin nito dahil alam ko karamihan sa inyo nararamdaman ito. Ngayon, pag talaga masama, mag-resign kayo ng maigi. I-render nyo ilang linggo bago kayo mag-resign na maayos. For this is thankworthy, ito'y kapasalamat if a man for conscience toward God endured grief. Diba? Kung ang tao ay may konsensya papunta sa Diyos, siya po ay magtitiis sa lungkot, suffering, paghihirap ng doon sa maling pagkikitungo sa iyo. Naintindihan yun? Nakasulat ito sa Bible. Hindi ito gawa-gawa. Ngayon, iba pag kontrata talaga at kayo hindi talaga binayaran, iba na yun. Kontrata yun eh. Eh, paano ito, nangamuhan kayo? Kailangan nyo asikasuhin yun. Mag-resign kayo ng maigi. For what glory is it if ye be buffeted for your faults? Anong magandang gloria doon? Pag ito, ikaw ay pagpipiestahan sa iyong mga mali. Hindi ka masasabihang Kristiyano niyan. Tatawanan ka pa niyan. Sasabihin niyan, nakikipangaral ka pa man din, ganyan ugali mo. Eh, yung sa mga ugali niya ito nga may nakasulat dito. Pagtiisan mo. Pinasukan mo hindi mo inalam talaga yung ugali Pagtiisan mo. Kahit ako pumapasok ko sa kumpanya ako, kanina naman kinikilala ko muna yung tao. Hindi lang ako yung dahil kailangan ko ng pera, kakapit ako sa patalim. Kikilalanin ko yung kumpanya. Kung paano yung palakad nila. Pero pag kumapit ka sa patalim, basta hindi mali sa Diyos, gawin mo lahat. Yung best mo para sa Diyos, hindi sa tao. Para hindi ka pagpasyentahan. Pagpiestahan sa mga mali mo, ye shall take it patiently. But if when you do well and suffer for it, you take it patiently, this is acceptable with God. Pero pag ito ay ginawa mo ng tama at talaga ikaw naghirap para dito, at ikaw po ay papasensyaso, ito po ay katanggap-tanggap para sa ating Panginoon. Kaya kahit yung teacher nyo, terror po yan, makinig kayo. Sa totoo, magiging yung teacher nyo na terror talagang ayaw kayo pasilitain, mas magiging maayos yung grade nyo dyan. Maaalala nyo yan pagkatapos nyo ng school ninyo, papasalamatan nyo yung teacher na terror nyo yan. Pag nakapagtapos na kayo. Ang dami kong kailangan pasalamatan na teacher na terror. Kasi sila talaga yung nagturo sa akin paano magtiyaga. Yung mga teacher na nagbabagsak sa akin, di naman ako bumagsak nung high school, nung college, nagpapasalamat ako sa kanila. Kasi bagsak talaga ako
At kailangan ko ulitin yung klase ko. Ayun eh, dahil matino yung mga professor ko. Okay? So yun yun. You have to have, ano sabi dito? Restraint. Magkaroon ka ng pasensya. Magkaroon ka ng pagpipigil sa iyong sarili para sa batas. Naintindihan? Kasi ganito sila Shadrach, Meshach, Abednego at Daniel, ito magandang example sa Bible. Sila po, anong gagawin sa kanila? Susunugin na sila eh. Lalo Shadrach, Meshach, Abednego, sabi gano'n, kung ito po, kagusto ng Diyos, masusunog kami. Pero kami nananampalataya sa Diyos. Poprotektahan kami ng Diyos. Ibig sabihin, alam nila kung saan sila pupunta. Nasunog ba si Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel? Hindi. Nagalit pa nga yung hari, sinunog yung kalaban yung nagpautos. Lalo yung kay Daniel. Pinautos yung mga inggit kay Daniel, nasunugin yung mga yan. Yun naman sa kay Shadrach, Meshach, Abednego, nakita ni Haring Nebuchadnezzar na kasama nila si Jesus doon at namangha siya. Kung hindi si Nebuchadnezzar, si Darius na yan. As sa Matthew chapter 22 verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Last point na po tayo. Sa John 14:21, ito po yung sinasabi natin, He that has keepeth the commandments and keepeth them, he is that loveth me. Kung sino man ang sumusunod sa aking utos ay siyang nagmamahal sa akin. And he that loveth me shall be loved of my Father. Siya na nagmamahal sa akin ay nagmamahal sa aking Ama. And I will love him and will manifest myself to him. At mamahalin ko siya at ipapahiwatig ko sa kanya ang sarili ko. Ibig sabihin, inire-reflect ni Jesus sa atin yung kanyang kabutihan sa atin. Sabi, kaya nga kapag sinabi niya, when the world looks at me, what do they see? Do they see Jesus? Nakikita ba nila si Jesus sa iyo? O hindi? Ito po is total respect for God. Nakalimutan ko lang yung point. Total respect to the law of God. Respect God. Pag ikaw ay talagang tunay, mamahalin mo ba yung Diyos? Ito yung pinakamadali sa atin na pagsabihan. Damit ninyo mga anak. Ayusin niyo pagmahal niyo yung Diyos. Hindi lang tuwing worship service. Lalaki at babae, huwag kayong magubad-ubad dyan. Huwag kayong pakita ng ganito ng mga cleavage ninyo. Kilikili ninyo, mga legs ninyo. Lalaki at babae. Nakasulat yan sa Biblia. Kaya ba yon? Kaya? Siguro sa loob ng bahay nyo lang, pero sana kahit sa anak nyo, hindi nyo pinapakita yan. Kung pwede lang sana. Sa totoo lang, hindi acceptable yung nakasando talaga. Kahit lalaki. Panloob yan. Kung maaari lang. Madalang na madalang nyo ako makikita naka-shorts. Kasi yun sa Biblia po eh. Example po nila. Tuwing labanan lang po sila, nagtatali po ng kanilang suot hanggang dito. Pero hindi nakikita yung brief nila kahit kailan. Hindi nakikita yung underwear nila kahit kailan. Ganun po kaselan sa lalaki yung Diyos din. At ayaw na ayaw ng Diyos na nakahubad yung pang itaas. At yun ang pinakita ni Pedro sa atin. Kaya nga bilang isang nananampalataya, salamat nga sa Diyos, ang gaganda ng mga suot nyo ngayon. Okay. So, pero hindi lang sa loob, pero sa labas din. Kapag kayo nasa trabaho, maging decente lang, hindi naman kailangan nakaporbata pa kayo. Pero balutin nyo yung katawan nyo na maayos. Kaya ang init, pastor eh. Paano na pagtiisan ng mga lumang panahon natin na ganito rin kainit noon eh. Kasi may respeto sila sa katawan nila. Alam nyo ba, ito lang dahil ito isa sa pinakamahirap sa ating damit. Kasi yung damit natin, crop top, nakahubad, sa lalaki, short shorts na hanggang konti na lang, kitang-kita na yung kaluluwa mo. Pati lalaki, nauso ulit yung short shorts. Tandaan nyo, ang salita ng Diyos ay kahit kailan, yesterday, today, until the end of the world, hindi masisira yan. Pero yung mga kausuhan po ng mundo, uso yan ngayon, hindi yan yung modern. Yung pinaka-modern yung salita ng Diyos. Bakit? Siya yung simula, siya ang dulo. So sinasabi ng Diyos kung ano dapat yung gawin natin. Alam na alam niyo kung ano yung mangyayari sa mundo, alam niyo yung pinaka-magiging advanced.
Maganda nga na sinabi ni Pastor Lawrence kahapon eh. May mga scientists. Kasi di ba, minsan sila, ay, mas advanced kami, mas matalino kami. Nakakita sila ng tao. Ay, may problema yung tao. Trinansplant yung puso. May mamamatay na eh. Nabubuhay ng tao na, tapos trinansplant yung puso sa bangkay. Nabuhay yung bangkay. Tumibok ulit yung puso ng bangkay. Yung si Michael, yung siguro yung mga transgender, pinalitan yung ari sa lalaki, naging babae. Ewan ko si Michael Jackson yata, ganun, hindi ko alam. Sabi, Lord, buti naman magaling kami. Nag-clone ng baby. Oh Lord, magaling ka. Gumawa ng kung ano-ano invention. Oh, magaling kami. Ngayon, nagalit yung Diyos. Sabi nga, oo nga, magaling ka eh. Pero ginagamit mo yung gamit ko dyan. Ako nag-invento lahat ng raw materials. Ngayon, kumuha ka ng sarili mong raw materials. Saan siya kukuha ng raw materials? Isipin nyo. Saan? Saan? Wala. Kasi lahat ito nanggaling sa Diyos lahat eh. Hello? Yung mga bagay-bagay po na yun. Kaya huwag niyo sabihin, ito yung uso ngayon, ito yung modern ngayon. Hindi po, pabalik po kayo sa kasamaan. Kasi noong mga panahon po noon, nakukulit ng mga tao. Pero binihisa na po ng Diyos, sinabihan na sila paano yung tamang pagbibigis. Amen? Amen. Parang yung nakita ko na yung ano mo, pugo mo. Diba? O, ganun. Amen? So yun po, respect God. Respecting God is loving God. Respeto nyo, gawin nyo yung utos ng ating Panginoon. Tama, mali. Oo, magkakamali tayo, pero hindi ibig sabihin nito ay tayo ay pwede magkamali na tayo ay dire-diretso magkakamali, kundi iiwasan natin yung mali. Yung mga bagay-bagay na yung pinagsasabihin ko kayo ng, hindi naman lahat yan. May mga talagang sinasabi ko sa inyo ng personal kadalasan. At pag may nagsusumbong sa akin, tinatanong ko muna, kinausap niyo na ba ng personal yung tao? Hindi pa. Hindi kausapin mo pala. Ikaw nakakita, paano ko malaman kung totoo o hindi? Pag nakita ko na lang. Okay, pag nakausap mo na lang, samahan mo ako pag kakausapin natin siya. Kasi mahirap pag hindi. Diba? Amen? Iniiwasan natin yung chismas. Amen? So let's pray. Sana maalala niyo to. Tayo ay sumunod sa gobyerno, magbabayad tayo ng buwis, magbibigay tayo para sa Diyos. May tithes and offering po tayo. Na andoon, makuha lang po yung notebook dyan sa aking bag. Girls, kayo po yung namamahalan sa pagbilang ha. Girls. Tinatakasan niyo ako eh. Okay? So let's pray. Bow your heads. Let's pray. Lord, pakitigil yung gitara. Lord, marami po kaming na-discuss ngayon. Salamat Lord na tulungan niyo po ako na ipahatid ito na walang filter, na hindi po pinapaliit o sinusobra na inyong salita, Panginoon. Naway maintindihan po namin na kami talaga sumunod sa gobyerno, pero hindi kami susunod katulad nila Daniel pag ito po ay laban sa inyong salita. Katulad nga po ng isa, irerespeto rin po namin ang inyong utos. Katulad ni Daniel, hindi sumunod sa gobyerno kung pinagsasamba siya sa Diyos-Diyosan. Gagawin namin yung tama sa inyo. Pero pag hindi po laban sa inyong salita ang mga batas, kami po ay mangungunang susunod dito at hindi kami magwewelga laban po sa inyo. Marami pong salamat Panginoon sa turo na ito. And Lord, sa mga taong hindi pa po ligtas, hindi nila alam kung sila pupunta sa inyong kaharian o pupunta ng impyerno. Sana po mula sa kanilang puso tatanggapin po si Kristo Jesus. Kayo rin po iyon bilang kanilang Panginoon. Ibig sabihin sila ay magiging sunod-sunuran. Para po sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan o makapapunta po sa inyong kaharian o sa kasabihan niya ng mundo na ito na hindi naman talaga eksakto ay makapunta po sa langit at hindi sa impyerno. Marami po salamat Jesus na matay po kayo para sa kasalanan namin, inilibing at nabuhay na magmuli. Salamat po sa biyaya na ako po ay binigyan niyo po ng pagkakataon na gamitin ninyo na magsalita. So habang kayo po ay nakayuko, meron ba dito na kailangan po ng tulong para po sumunod sa gobyerno o kaya sa mga nakakataas? Tayo lang. Kung meron po kayong mga problema na gano'n na nahihirapan kayong sumunod. Pag wala, para pag-pray ko po kayo, pag nahihirapan kayong sumunod. Meron ba dito hindi paligtas at gusto maligtas? Kayo. Pag-pray ko kayo. Wala. So, pag meron pa dito, pag-pray natin na isa't isa.
Okay, pag-pray natin isa't isa, sigurado tayo may problema sa pagsunod kasi tayong tao kung ano yung bawal, yun ang ginagawa natin. Kahit ako man, pag-pray niyo po ako. Ako po ay humingi ng prayers na lagi ako sumunod sa batas. Lalo sa batas trapiko, minsan naiinip ako sa daan. At yun po.